The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. As he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Wherever the fire, we pray for them. Ano po? I guess malapit lang dito. First of all, we would like to thank the people who donated their blood in our bloodletting project. Ano po? Maraming salamat. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos. Second, we continue to pray for our brothers and sisters who are victims of war or who are residing in a war-torn areas, especially in Dubai and Abu Dhabi. Ano po? Abu Dhabi. I have said this earlier, that Jesus was able to overcome the temptation not because of his strength, not because of his knowledge, but because of his great love for the Father. He was able to overcome temptation because of his great love for the Father. Ano po? Pag malaki ang pagmamahal mo, iniiwasan mo ang tukso. Or, napapagtagumpayan mo ito. At sinabi ko kanina, kaya pag nagtaksil ka sa asawa mo, ibig sabihin, hindi mo ganun kamahal ang iyong asawa. If you commit adultery, it means you don't love your spouse that much. Habang nag-aantay ng misa, binabasa ko yung mga messages kasi meron kaming grupo ngayon. May pilgrimage sa ibang bansa, minomonitor ko. Ano po? Minomonitor ko. At merong nag-pop up na message, sabi niya, Father, pag ng babae,
hindi agad mahal ang misis? Hindi ba pwedeng nagkamali lang? Di ba na? Hindi ba pwedeng nagkamali lang? Ang sagot ko doon ay, pwede. Pero pag inulit mo, hindi yun nagkamali. Pambababae talaga yun. Nakukuha niya. Pag minsan nagkamali ka, nagkamali ka. Pag inulit mo, desisyon yun. Desisyon yun. Huwag ka na mga tuwiran. Di po ba, anak? Mahalagang alam natin. The first reading speaks of Abram. Take note, the name was Abram, not yet Abraham. He was called by God, and Abram yielded to the call of God. So what is extraordinary with that? The problem is Abram, when called by God, he was already 75 years old. 75. Ano po? Pag 75, pahiga na yun. Pa-retire na yun. Ako po ninyo. Nag-iisip ka na ng retirement nun. Gusto mo pagulong-gulong na lang. Di ba? Pero bigla kang tinawag ng Diyos. In spite of his condition, he said yes to God for one simple reason. Because he loved God. Because he loved God. Mahal niya ang Diyos. Mahal niya ang Diyos. Anong meron sa second reading? If you are in love, and you are capable of loving, you are capable of enduring. If you are capable of loving, you are capable of enduring. Dahil mahal mo, kaya mo magtiis. Dahil mahal mo, kaya mo magtiyaga. Dahil mahal mo, kaya mong magdusa. Sapagkat hindi lahat na nagtitiis, nagmamahal. Pero pag nagmamahal ka, dapat marunong kang magtiis. Hindi lahat ng nagdudusa, nagmamahal. Sorry for the words. Yung iba tanga lang. Hindi po ba? Pero pag mahal ka, kaya mong magdusa. Kaya mo magsakripisyo. Kaya mo magbigay. Kaya mo magpatawad. You can capable of enduring if you are capable of loving. Kaya kung nahihirapan ka sa iyong ginagawa, hindi dahil hindi ka malakas, kulang ang iyong pagmamahal. Sapagkat yung mga nagmamahal, gumagawa ng paraan. Alam natin yon. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba, ano? Mahal eh. In love eh. Di po ba, ano? In love. Ha? Naalala ko noon. Ha? Sabi nung isang lektor ng parokya, ha? Sa Taguig. Sabi ko, ba't di ka nagsiserve pag weekday? Sabi niya, yung office mate ko, father eh. Hinahatid ko pa sa Marikina. From Makati to Marikina, taga-Taguig lang siya. Kung hindi mo ihatid, sandali lang, di ba ba? No? Sabi ko, talaga, gabi-gabi hinatid mo sa Marikina. Kung nag-grab ka, kumita ka na, di ba ba? No? Ha? Tapos biniro ko, crush mo ba? Di ba, no? In love ka ba? Sabi, di na mo. Ay, bakit kaya mong ihatid gabi-gabi? Ha? Tapos bigla niya sinabi, bakit, Father? In love ba ako? Sabi ko, hindi. Nagkakawang gawa ka lang. Mahirap yung hindi mo naintindihan ang iyong sarili, di ba ba? Ano? But if you are capable of loving, you are capable of enduring. Mahalaga yun. Anong meron sa Ebanghelyo? Anong meron sa Ebanghelyo?
Alam ng Ama ang pagmamahal ng kanyang anak sa kanya. Kaya, anuman ang pagdurusang kanyang haharapin, tatanggapin niya ito. Anong ginawa ng Ama? Ipinahayag niya sa kanyang mga apostoles that this is my beloved Son. This is my beloved Son. With Elijah and Moses. Bakit kailangan nandoon si Elijah? Bakit nandoon si Moses? And some reflection would say, because Jesus is the fulfillment of the prophets and He is the fulfillment of the law. Elijah is the prophet, Moses is the lawgiver. But if you really look at the context, when Jesus asked His disciples, who do you say that I am? And they say, some say you are Elijah, some say you are a prophet, some say this and that. Only Peter said, you are the Son of God. The transfiguration is the Father's way of affirming His Son, telling His disciples, He is not Elijah because Elijah is in His side. He is not Moses because Moses is in His side. He is my beloved Son. Listen to Him. Mahalaga yun, di po ba? No? Ngayon, pag ilalagay natin sa konteksto sa pang-araw-araw, how many among you have noted this, that when you are in front of people, you introduce your wife, bro, ito ang misis ko. Or yung mga babae, ito nga palang mister ko. O mga anak nagsasabi sa kaibigan, sandali lang, ito ang nanay ko. Ito ang tatay ko. Or ito ang kapatid ko. Bakit mahalaga yun? Bakit mahalaga yun? Because it is an act of love. It is an act of love. Kung hindi mo may kayang ipakilala ang iyong mahal sa buhay, baka hindi ka rin proud sa kanila. Di po ba, no? Mahalaga pinapakilala mo. Ang problema lang natin, nakakalimutan na natin. Hindi yung iyong asawa, nakalimutan mo ang pangalan. Di po ba, no? Sabi nga nung isang tatay, mga anak, ipakilala niyo ang inyong mga sarili. Tinitingnan ko yung tatay. Ano pa? Hiningitian ko. Tapos sabi ko, nakalimutan mo na pangalan ng mga anak mo, no? Atin-atin lang, Father. Diba, alam niyo yung biro na yon? Mabuti pa si Lolo, ang tawag kay Lola, sweetheart. Ang tanda na nila. Diba? Ang tanda na nila. Sabi nung apo, Lolo, sana ang mga pangasawa ko, katulad ninyo, kahit matanda na ang tawag sa kanyang asawa, sweetheart. Sabi ng lolo, atin-atin lang. Nakalimutan ko ng pangalan ng lola mo. Kaya mag-iingat kayo. Ha? Pag panay ang tawag sa inyo ng asawa niyo, darling, minsan tanungin mo na anong pangalan ko. Di ba? Baka nakalimutan, di po ba? Akala mo sweet na sweet, di po ba? My dear friends, my brothers and sisters, little things we take for granted. Little things we take for granted. Again, if you are capable of loving, you are capable of enduring. And because of that, whatever trials come, you are able to say no to any difficulties. Naikwento ko na ito dati. Ano pa? Na kung saan, batang-batang pari, nagmimisa sa umaga. Ay, syempre, nagsisimba sa umaga, matatanda lang. Di ba ba, ano?
Yung mga parokya, matatanda lang, yung mga hindi na makatulog. Di po ba? Ano? Lilipat lang sa simbahan, doon lang maghahanap ng tulugan. Di po ba? Ano? Ha? So alam mo yun, matatanda. Pero minsan, may nagsimbang bata. Sabi namin, ng mga pari sa parokya, ha? Hindi lang pala ako nakapansin. Sabi, may nagsimba, hindi yan taga rito. Taga saan kaya yan? Ha? May hitsura, bata. Ha? Sabi namin, ano kayong problema niyan? Kasi yung iba, nagsisimba lang pag may problema, di po ba? Na? Ikalawang araw. Aba, ikatlong araw, nagsimba pa rin. Aba, malaking pangangailangan. Nung pang-apat, pumunta na sa sakristi. Sabi, Father, pwede ba kayong makausap? Sabi ko, opo naman. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Father, kung napansin ninyo, araw-araw ako nagsisimba. Oo nga po taga-samba kayo. Galing ako sa US. Wow. Kaya pala, may dollar sa koleksyon. Ano po? Ha? Galing sa US. Ano po? Ano po may tutulong ko? Father, ako po'y nagdadasal kasi gusto ko magkaanak. Ay sige po, ipagdadasal natin. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Wala po akong diferensya. Doktor po ako. Wow. Ay, yung mister nyo, baka meron. Wala po akong mister. Parang mahirap yun, ano? Sabi ko gusto nyo mag-ampun. Hindi, Father. Gusto ko akin talaga. Okay. Ay, paano po natin gagawin yun? Sabi niya, Father, binabantayan ko kayo. O ano ngayon? Pakiramdam ko, Father, ang bait ninyo. Ay, ano nga yun? Ano nga ngayon? Baka naman pwede niyo akong bigyan ng anak. Sabi niya, hindi niyo na ako makikita. Pagkatapos nito, hindi niyo na ako makikita. Tinitingnan ko siya ng mata sa mata. Bakit? Bakit? Pwedeng hindi kami magkita. Paano kung dumating yung bata? Di ba ba, no? Nagmimisa ka, Papa! Di ba, ano? Pwede hindi na kayo magkita, pero siya dumating. Ano ibig sabihin? Nawalan nga ako ng reserba ng gulong Nawalan ako ng reserba ng gulong. Nagpahanap ako sa Banawe. Doon sa kaibigan ko, baka naman may kilala kang gulong dyan. Nawala yung reserva ko. Sabi, anong gulong? Ganyan. Sige, magtatanong ako. After 1 hour, sabi niya, may nakita akong gulong dito. Maayos pa. Magkano yan? Sige, ito lang, mura lang, second hand. Okay. Sabihin mo, puntahan ko. Hindi, i-deliver daw. Saan? Sa seminaryo, pwede. Inantay ko sa seminaryo. Naka-taxi. Habang binababa yung gulong, may silakbo ng damdamin. Feeling ko, gulong ko yun Isipin nyo, gulong pa lang, may nararamdaman kayo. Lalo na kung anak mo, di ba ba, ano? Ba't kamukha ko doon? Di ba? Tumigil kayo. Ano? Walang kasalanang hindi nabubuko. Di ba ba, ano? Walang kasalanang hindi nabubuko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ng panahon na yon, habang natutokso, malaki ang pag-ibig ko sa Diyos. Di po ba? Nung kami kumakain na ng almusal, sabi ko, pasensya na kayo, hindi ako pwede. Ano pa? Ikalawa, sana wag pari. Sana wag pari. Ano po? Kung hindi kayo mapigilan, sana wag pari. Sabi niya, Father, sana hindi kayo galit sa akin. Hindi naman, pero sana hindi pari. Ano po? True enough. The next day, hindi na nagsimba. Di po ba? Ano? Wala siya nakakuha Tapos, pag-akyat ko, galit yung mga pari. Bakit?
Hindi sila makapag-almusal, wala ako. Kasi ang usapan, sabay-sabay kami kakain. Sabi ng isang monsenyor, ano namang nangyari? Sabi ko, kasi meron pong lumapit. Yung babaeng nagsisimbang hindi taga-atin. Sabi ng mga, oh, ano, chismis, ano. Nahingi po ng anak. Kaninong anak? Akin daw. Wow! Ano sabi mo? Hindi pwede. Sabi ng isang monsenyor, sayang. Hindi mo alam. Ano ibig sabihin? Maaring meron kang pag-ibig, pero mga kasama mo, halang din ang kaluluwa. Di ba ba? Choose your friends. Ano sabi ni Saint Ignatius of Loyola? To avoid sin is to avoid the occasion and you increase your love. My dear friends, my brothers and sisters, walang sino mang hindi natutukso. Keep that in mind. No one among us was spared of temptations, but only those who love was able to endure. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, if you are capable of loving, you are capable of enduring. Minsan, sadyang marupok ang tao. Pero pwede itong pagtagumpayan kung ang pag-ibig ay higit. Ano po? You have to remind yourselves, brothers and sisters, that Lent is never about sin. It is about the love of God in spite of our sinfulness. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. God, our loving Father, bless your faithful, we pray, with a blessing that endures forever, and keep them faithful to the gospel of your only begotten Son, so that they may always desire and at last attain that glorious beauty has shown in His own body, to the amazement of the apostles, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.